So ngayong araw, birthday ni Mama. Yes! Happy birthday! 2 araw bago ang piyesta sa General Luna. Alright! Pagkatapos nga nating malagpasan ang Pecha de Peligro, ay lalasapin naman natin ang mga biyayang handog sa atin ng isla. At dahil nga kaarawan ni Mama, ay isasama namin kayo saan man kami mapunta. Oh my God! Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024, nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan, pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. Dahil espesyal ang araw na ito, napagdesisyonan namin na magrenta ng motor para lumabas at namnamin muna ang kagandahan ng isla. Paborito nga naming baunin kapag ganito ay tinapay. Tapos ito din yung oras na hinahayaan namin si Jaden sa kung ano yung gusto niya. Usually matatamis at chichirya. Tapos bumibili na rin kami ng yelo na ilalagay namin sa water jug para lagi kaming may malamig na tubig. Dahil hindi na kami nakapag-almusal at wala naman kaming hinahabol ng oras, huminto muna kami saglit para kumain nitong mga pinamili namin. Sa moment din kasi na to, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta. And since marami namang options dito sa isla, usually we figure things out along the way na. Ewan ko ba? Pero para sa amin kasi may kakaibang excitement yung ganitong sistema. Yun bang ang alam mo lang sa umpisa may gagawin ka but you don't rush to figure things out and let it unfold by following your heart sa mismong proseso nito. Hindi man sa lahat ng aspeto pero madalas naming ina-apply yung ganong konsepto kapag lumalabas kami tulad nito. Napagdesisyonan nga namin na subukan dito sa Beto Cold Spring. Around 30 minutes away ito from General Luna at unang beses naming pumunta dito na magkakasama. Kaya naman nandun yung excitement dahil may bago na namang ididiskubre ang pamilya sa mismong kaarawan ni Mama. Puntahan. Alright! Oh! Yung helmet mo, boy. Bakit ka doon? Balik Bali. mo, boy. Masyado ngang matarik yung papasok kaya sumunod na lang kami sa nakakarami na iniiwanan yung motor o sasakyan sa bungad tapos lalakarin na lang around 10 to 15 minutes.
More or less, kalahati ng lalakarin mo papasok ay matarik na pababa. Kaya naman, kahit papunta pa lang, naisip na ni Jaden yung pag-uwi. Na-realize niya kasi agad na may matarik kaming aakitin pag-uwian na. So eto nga pala ang Beto Cold Spring. May 30 pesos na entrance fee pero libre ang bata. Tapos connected pala sa dagat yung tubig dito. Kaya naman nakadepende kung low tide or high tide yung lalim nito. At sa oras nga na ito ay low tide. Happy birthday. Ano yun? Ang takot ay nagmumula sa isip at lagi yang nandyan para tayo ay protektahan. Pero sa moment tulad nito, kailangan natin siyang matutunang wag munang pakinggan para sa lubos na kasiyahan. Totoo ngang malamig yung tubig dito. Saka safe din yung mga spot na tinatalunan dahil sobrang lalim. Kaya ibig sabihin nito, wala kang tatamaan kahit na mag-dive ka. Basta marunong kang lumangoy, siguradong ikaw ay mag-e-enjoy. Saka kung sakali namang may mangyaring hindi inaasahan, may mga lokal ding nakamasidlagi na sobrang gagaan ng katawan. Bravo! Nakakatuwang makita ang ganitong kultura dito sa isla. Galing sa iba't ibang sulok ng mundo yung mga kasabay namin dito. Iba't ibang lahi, iba't ibang ugali. Pero dahil nandito kami sa isa na matuturing na playground ng isla, lahat malayang gawin yung trip nila. Basta hindi ka nakakasakit ng iba at hindi mo nasisira ang isla, malaya kang gawin ang mga bagay na magbibigay sa'yo ng saya. Ganito nga kami magdiwang ng kaarawan simula nung nagdesisyon kaming manirahan dito sa isla. At hindi nga ito yung typical na ginagawa namin sa Manila. Pero ito talaga yung gusto ni Mama. Simple at stress-free. Oo, walang maraming pagkain pero masaya at busog ang kaluluwa. Yun naman ang mahalaga, di ba? Maging maligaya ka sa iyong kaarawan. At lahat tayo may kanya-kanyang definisyon ng kaligayahan. And yung best gift na maibibigay natin sa may kaarawan ay yung bagay o sitwasyon na magbibigay sa kanya ng totoong kaligayahan. Hindi ang gusto natin para sa kanya, kundi ang totoong gusto niya. Natapos na nga ang masayang araw, nag-uwian na rin yung mga bisita ng lugar at ito nga din ang itsura kapag high tide na. Isa nga ito sa maraming spot na pwedeng paglaruan dito sa isla. Tapos na ang araw namin.
pauwi na kami ng bahay para magluto ng hapunan. Alright. Alright! Ooh. Boh. Kilala ang Katangnan Bridge sa spot kung saan magandang panoorin ang mahiwagang paglubog ng araw. At para sa amin, ito rin yung best time para pag-usapan kung ano yung gusto namin sa hapunan at saan naman ang magandang susunod na pupuntahan kinabukasan dahil 3 araw namin nirentahan itong motor. 3 araw din namin kayong isasama, familia. At nakabalik na nga kami dito sa bahay. Nagluto actually kami ng pansit. At may nabili kaming kasaba cake. Yan yung favorite niya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow your candle. Dahil nga pinanood pa namin ang sunset tapos dumaan pa kami sa palengke kaya naman medyo gabi na nung matapos naming lutuin yung pansit and sa moment na to naghalo na yung gutom at antok. Hindi na nga rin kami nakapag-imbita dahil yung mga kalapit na kilala ay sobrang busy na sa paghahanda para sa piyesta. Tapos sa ganitong moment din kasi marami ring nakahanda sa kanilang mga lamesa kaya feeling ko meant lang talaga muna sa aming 3 ang araw na ito. Napasarap yung tulog namin kaya medyo tinanghali na kami ng gising which is okay lang naman para well rested din tayo since medyo malayo yung susunod nating pupuntahan kapag minutor mo ng takbong familia around 2 to 3 hours pero ang pinakagusto ko dito yung mga dadaanan.
Hello! Mabuhay, good afternoon everyone. My name is Toto Itari, the famous local tour guide here in Magpupongpo. Yun! Ito naman ang Magpupungko Rock Pool. Tinawag itong Magpupungko dahil sa batong nasa likod nila Mama at Jaden. Isa ito sa pinakakilalang spot dito sa isla dahil sa sobrang linaw ng tubig at magandang tanawin. Nagpapakita lang itong rock pool during low tide at ipinagbabawal lang pumunta sa parting ito during high tide dahil sa malalaking alon. Isa rin ito sa paborito naming spot dito sa isla. Medyo mataas na nga yung tubig nung dumating kami. Kaya naman hindi rin kami magtatagal dito at lilipat din kami sa ibang parte. Pero habang pwede pa, susulitin ito ng pamilya. Malakas na! Amazing! Ay, dali na. Isa ito sa spot na laging maraming tao pero laging malinaw yung tubig dito. Ang galing lang kasi ng pagkakadisenyo dahil kapag high tide lumulubog ito at ibig sabihin nun kusa din siyang nalilinis ng Pasipiko. Ang galing talaga ng Diyos, ano? At isa lang ito sa maraming obra niya na ini-enjoy nating mga tao. Dahil nga high tide na, lumipat kami sa lugar na medyo malilim at kami lang para kumain ng baon namin na natirang pansit, tinapay at may dala pa rin kaming malamig na tubig. Sa oras na to, kami naman ang kailangang matuto kay Jaden. Bukod sa siya ang nakakaalam ng laro, siya din ang magpapaalala kung paano ulit maging bata. Kumbaga, siya yung tulay namin pabalik sa parte ng sarili na unti-unti nang nawawala. Kasi bilang matanda, masyado na kaming naging seryoso.
Well, gano'n naman talaga siguro. Kasi may mga aspeto naman talaga na kailangang magseryoso. Kaso, minsan nadadala natin sa lahat ng aspeto. Kaya mainam din na may oras para sa ganito. Para hindi tayo masyadong kainin sa proseso ng material na mundo. At doon na natatapos ang laro. Kami naman ay maliligo. Hindi pala puro sakit at hirap ang pagyakap sa responsibilidad ng pagtataguyod sa pamilya dahil meron din itong kakaibang ligayang dala. Nasa pamilya lang pwede nating madama.